Galang-galang na Victor B. Bendico Didi, Obispo ng Baguio. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa banal na misang ito ay bubuksan natin yung ating sinodo sa lokal na simbahan dito sa ating diocese ng Baguio. Mga minamahal na kapatid, natitipon tayo sa hapag ng Panginoon upang ipagkatiwala ang ating mga sarili sa Kanya sa pagbubukas ng prosesong sinodal sa ating sambayanan. Umasa tayo na makainang pagtulong ni Maria, ang reyna ng mga apostoles at ina ng simbahan. Ang pagpapanibago ay pangarap at hangad ng Diyos, ang patuloy niyang gawain sa daigdig. Manalangin tayo na ialok sa lahat ang kaloob ng pagpapanibago ng Espiritong nagpapanibago at pasiglahin ang naglalakbay at misyonerong simbahan nang siya'y maging tanda at lingkod ng pagpapanibago ng lahat kay Kristo. Kinikilala natin ang pananatili at ang kamay ng Diyos
na kumikilos sa ating buhay, tanda ng kanyang katapatan sa kabila ng ating pagkasalawahan. Hiling namin kapatawaran habang tumatalima kami sa panawagan ng pagpapanibago. Muli nating itinalaga ang ating sarili na pagbabalik ng loob ng puso at isipan at ang pagbubukas nito sa banal na Espiritu. Sugo sa landas ng magkakaagapay na paglalakbay bilang isang simbahang misyonero. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang paggunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawan niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan ang kalooban namin makamit ng kadalisayan at ang iyong buhay na binibigay sa mga hinirang. Hinihiling naming marapatin mong basbasan ang tubig na ito na ngayon nais naming mawisik sa aming katawan. Ipagkaloob mong sariwain nito sa amin ang buhay na iyong ibinigay sa amin noong kami binyagan at ipagsanggalang nawan nito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyong nang may kadalisayan at ikapagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Dalisayan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapatin nawa tayo niya na mapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa liwanag ng Espiritu Santo ay yung tinuruan ang mga nananalig sa kaibuturan ng kalooban. Ipagkaloob mong aming matutuhan sa Espiritu ring ito ang tanang katuwiran at maligaya naming kaunting lagi ang kanyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila.
May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudiyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parthia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw na Libya na sangkop ng Cyrene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudaismo, may mga taga-Kreta at Arabia parito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw, Poon, kay rami ng iyong likha. Sa daming nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay, kung kiklin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana namay ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Lasya. Mga kapatid, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay
at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, katiyagaan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa gantong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Hesukristo ang likas nilang pagkatao, kasama ang mga masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggiti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas ng pagmamahal. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y
hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Most Reverend Victor Bendico, Bishop of the Diocese of Baguio, Reverend Father Berlinden Dawanis, Vicar General, Reverend Father Marion Nebres, Head of the Commission on Liturgy of the Diocese, and Parochial Vicar here at the Baguio Cathedral, Reverend Father Jonathan C., Philippine National Police Camp Badodangwa Chaplain. And dear brothers and sisters, good morning. In place of today's regular Sunday homily is the reading of the pastoral message for the opening in the local churches of the Synod on Communion, Participation, and Mission from the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, or CBCP. And the message is to be read to you in Ilocano. Iti ulo na daytoy nga pastoral message ket nakikuyog ni Jesus kadakwada iti panagdalyasat da nga naadaw iti Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas kapitulo 24 versikulo 15. Mensahe pastoral iti panaglukat iti tukad ti iglesia lokal. Ti sinodo iti panagririnanod, panakipaset, ken misyon. Ay ayatek akakabsat ken Kristo. Laglagi pento ti sumarsarano akapututan daytoy ama ika sangapulo ket pito nga aldaw ti Oktubre 2021 kas maysa anak kalalagip nga aldaw iti biag ti iglesia. Angayen ni Santo Papa ti sapasap at taripnong ti sinodo dagiti obispo inton Oktubre 2023. Agsipod tatitupiko ket mismo ang maipanggep iti proseso ti kinasinodo. Tarigagayan na ang makipaset amin nga iglesia lokal iti duwa at awen apan nagsagana iti daytoy nga aramid. Irubwat nanto daytoy inton maikasangapulo nga aldaw ti Oktubre 2021. Kaya't namnamaan na nga irubwat met ti tunggal obispo iti kada iglesia lokal iti intero asa nga lubungan iti aldaw ti Oktubre 17, 2021. Agrubat iti daytoy atukad iti beneg ti diocese sa agturong iti tukad iti sangkailian babaen iti komperensya dagiti obispo
kalpasan na mapan iti tukad ti kontinente, babaen iti federasyon dagiti komperensya dagiti obispo. Kalpasan na agturong iti tukad sa ngalubungan wenno sa pasap at taripnong amaangay sa Roma. Patyen unay ti Santo Papa at ti danat ti kinasinodo ti plano ti Dios para iti Iglesia Katolika iti maikatlo a milenyo. Sangsang kamaysa tayo nga agdalyasat as si dinengeg umadada ti panagnakam tayo baban iti panagdengeg. Saan lang a maysa agagangay a pasamak ti sinodo. Daytoy ket maysa a panagdalyasat. Ti sinodo saan lang a maysa a panagtitipon. Biag daytoy ti iglesia. Saan lang a maysa a panag-uumong ti sinodo tapno tambingen dagiti mainaig iti panangiwanwan. Maysa daytoy a taripnong babaen iti panarabay ti Espiritu Santo agpaay iti karit ti misyon. Mayataday launay ti kinuna ni San Juan Crisostomo agpada ti anag ti simbaan ken sinodo. Duwa abuya wenno ladawan. Anya dagiti maaramid kadagiti sumaganad a bulan. Agtitipon tayo akas babasit a grupo kadagiti parparokya. Pagadalan ken babasit a nakristyanuan agimong wenno basic ecclesial communities. Tapno agtitimpuyog tayo nga agkararag ket agdawat iti Espiritu Santo. Tapno ipabulod na kada tayo dagiti mata, nakem ken puso na. Anagan tayo analaing ti duwa aladawan asaan ababaen iti mata tayo. Ngem babaen iti mata ti Apo. Ti umuna aladawan kasano ti panagbiag ken kasasaad ti iglesia iti uneg na. Saludsuden ti Santo Papa kada tayo. Kasano ang mapasamak ti sangsang kamaysa a panagdalyasat iti iglesia nga ayan tayo wenno iglesia lokal. Anya dagiti addang nga ayaw awis ti Espiritu Santo nga isayang kat tayo tapno agduras daytoy sangkatimpuyog a panagdalyasat. Anya ti kasasaad dagiti pastor ken dagiti arban wenno maipaspastor. Kasano a mabigbig ti liturhiya kadagiti aramid ayat ken kaasi. Kasano ti panakaipakat ken panakairanod ti pamati. Anya ti agdama alanga ti disiplina ken biag ti iglesia. Ti maikadua aladawan, anya ti kasasaad, ti panakitimpuyog, ti panagdalyasat ti iglesia iti sibubukel a pamilya asang katauan. Maibilang tayo kadipay laeng nga asin ken silaw ti lubong. Wagas kadi ti panagbiag tayo iti dialogo. Kasano tayo adumngeg iti si papakumbaba ken si raraem iti baet iti panagigidyat tayo. Nagbalin tayo kadi anatangsit ken agintutuleng kadagiti asog ti agsagsagaba asang katauan. Dagiti senyal. Iti panangkita tayo iti iglesia manipod iti kaunggan na. Ken iti panangkita tayo iti iglesia agraman iti sangkatawan na pamilya. Saan tayo ang mabalin abaybayan dagiti pagilasinan ti panawen? Saan may libak dagiti karit nga inyeg ti pandemya ti COVID-19 asang wen tayo? Saan met ang mabalin nga ipaigid tayo dagiti iskandalo may papan iti pirak ken lasag ti iglesia ken ti gobyerno? Saan tayo ang mabalin apalabsen ti makaguyugoy nga awis ti sekularismo ken materialismo ken
iti inget bileg alubong ti teknolohiya digital. Saan tayo ang mabalin a baybayan latan ti panakadadael, panakapukaw dagiti nainsingpetan at agipatgen. Ken ti panagrukbab iti relativismo. Ammo tayo dagiti panagkontra ken gura kadagiti tradisyonal nga institusyon. Kang runaan na unay ti iglesia tayo. Di tayo mabalin alipatan ti agdadata nga imbunga ti panakaabuso ti ekolohiya, terorismo, ken kinaranggas. Tallo nga inspirasyon. Agapo kadagiti tallo akang runaan ken mairaman pa iti maysa abida wenno aktor iti Biblia dagiti inspirasyon tayo. Umuna ni Apo Jesus ana ibaon amangyeg tinaimbag adamag kadagiti napanglaw. May kadwa dagiti tattao dagiti maibilang at tunggal maysa ti sangkatauan ag gumawgawawa iti panakaisalakan. May katlo dagiti apostoles. Ang mga iwan iti pwesto ni Jesus tapno nasaysayod iti panakisinarak dagiti tattao kenkuana. Napateg nga agtitimpuyog dagiti tallo akang runaan a bida. No awan ni Jesus kasla politika laeng ti pakaseknan dagiti tattao ken dagiti apostoles. No awan dagiti apostoles, amang kitkita iti pwesto ni Jesus, kasla may salaeng asarsaritaw wenno ideolohiya ni Apo Jesus. Ket no awan met dagiti tattao, kasla may salaeng nga eksklusibo a sekta ni Apo Jesus ken dagiti apostoles. Dagiti laeng tallo tinapateg ken saan a mabalin a pagsinaen. Ngem ada maikapat akang runaan abida amang ipapapilit iti iseserek na ti kabusor ti Apo. Masapol siputan tayo ti diablo amang ipamuspusan iti panakasaya-saya dagiti tallo abida ken agragsak no liklikan tayo ti krus. Tauray ti anak ti tao saan nga imay apagserbian. No di ket tapno agserbi ken yawat na ti biag na apang subot kadagiti adu at tao. Dayta ket manipud iti ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 10 bersikulo 45. Kan kanayon alaglagipen tayo anakem ti Dios amay salakan tayo amin. Masapol amarebek dagiti laped ken maipasdek dagiti rangkay ti panagsisinarak. Iti banbanag maipapan iti pamati panagkaykaysa. Iti banbanag maipapan iti kapampanunutan waya-waya. Iti amin a banag na Diyosan nga ayat. Dagiti ramramit tayo. Wenno dagiti raminta tayo. Umuna aramit sensitibo a panagrikna. Masapol nga agbalin tayo amay sa iglesia a nagbalinen awagas panagbiag na tinapasnek ken napnuan ayat a panagdengeg. Tinapudno a panakipagrikna patauden na kada tayo ti manangamiris a puso a makabael a mga mo iti pagayatan ti Apo. Itden nanto kada tayo tinaununeg a panirigan kadagiti tattao ken paspasamak. Ken naununeg a panangamiris tayo ngem iparang dagiti matmata tayo. Makita tayo dagiti banbanag babaen ti kararwa tayo. Tiyempo. Nalawlawa ti tiyempo ngem ti espasyo. Agat trabaho tayo asitatanang ken sianos ken saan tayo kumaatari gagayan nga agbunga adagos dagiti ganwat tayo.
Agtignay tayo as itutured, ken adaan na tarnaw a panirigan, asan ket a madanagan, wenno mariribukan, ngem ket di si tatalek iti Apo a makipagdalyasat kada tayo. Saan tayo a makapagduras? Agdakkel akas maysa nga iglesia, nga agdadalyasat, no awan ti panagbalbaliw. Kas iti panagbalin ni Pedro nga instrumento, iti panagbalbaliw ni Cornelio, amay sa apagano. Masarakan iti aramid dagiti apostoles, kapitulo 10, versikulo 21. Nagbalin met ni Cornelio nga instrumento ti panagbalbaliw tinailet a panirigan ni Pedro, iti beneg ti kultura ken pamati, ket nagbalin a sapasap ti panagkitkitanan. Iti napalabas sa plenary assembly, idi Hulyo 2021. Nagnunumuan dagiti obispo, iti panaggibos, ti panagsagsagana iti sinodo, iti tukad ti konsultasyon dagiti dioceses. Ket isubitir da dagiti nadagop da a report da, iti CBCP inton Pebrero 11, 2022. Ngarod, angayan tayon to iti talo nga aldaw nga asembleya, iti sangkailian at tukad inton Marso 7, aging 9, 2022. Tapno, maisubmitir tayon to met, iti report tayo iti General Secretariat, iti Sinodo, inton Abril 2022. Gibusan tayo daytoy a mensahe babaen kadagiti makainspirar balikas ni Santo Papa Francisco kadagiti agtutubo. Tinaragsak anamnamak ket ti panagkakita kada kayo nga agtultuloy ti panagtarayo iti salisal asang sangwenyo. Itultuloyo ti makipaset iti salisal as ituturong dagiti matayo iti rupa ni Kristo, nga ayaten yu unay, apagrukbaban tayo iti nasantuan a Eucharistia, ken bigbigan tayo iti bagi dagiti agsagsagaba a kakabsat tayo. Sapay kuma, taguyuguyan na kayo ti Espiritu Santo, nga agtultuloy a makipaset iti salisal. Kasapulan ti iglesia ti regta ken gagaryo, dagiti karirikna kapampanunutan yo, ti pamatiyo. Naadaw iti Christos Vivit, paragraph 298. Para iti Catholic Bishops' Conference of the Philippines, dati nga mensahe kat pinirmaan ni Romulo G. Vallas, DD, Arsobispo ti Davao, ken Presidente iti Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Amen. Magsitayo lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, tumatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, tayo mga kapatid ay naghihintay ng mataimtim, kaya tayo'y lalong masugid na lumuhog upang sa panahong ito ay loobin niyang pagkamtin ng tanang kabutihan ang mga naghihikahos, sapagkat inihatid niya ang mabuting balita sa mga nagdarao at ang mga tumatalikod sa masama ay binubuhayan niya ng loob. Ang ating sagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan ng Diyos, upang siya ay maging liwanag sa mga bansa at maging pangkalahatang sakramento ng kaligtasan, nakikilakbay sa lahat ng tao tungo sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Papa, Victor na aming Obispo, at sa banal at tapat na bayan ng Diyos sa Dioceses ng Baguio, upang sa pagdiriwang ng sinodong ito ay matulungan tayo na makilala at isabuhay ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno at lingkod sa pamahalaan, upang lagi nilang hangarin ang makabubuti sa lahat, kumikilos ng may katarungan at may karangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa may sakit, nalulumbay, inaapi at nagdurusa, upang hindi sila makaligtaan, bagkus, dapat na pahalagahan at alagaan bilang mukha ni Kristo sa isang nagdurusa ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang ang prosesong sinodal na ito ay akayin tayo sa masigit na pagbubuklod ng simbahan, pagyabungin ang ating pakikilahok dito, at mapalago tayo para sa pagsasakatuparan ng ating misyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapanan ng taimtim, at kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling ay ipagkaloob mong tutuhanan naming kamtin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Handog namin sa iyo, ang pinapayatan at kain mo. Handog ng bayang umakas, sumasamba na magmamahal sa iyo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel, aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng kalibuyang ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog na
Ng bayang umaasa, sumasamba na pagmamahal sa'yo. Naway aming si Jesu Cristo aming Panginoon. Sino man tumatalo ay mabubuhay kailanman. Amin sa iyo, ang tinapay at alagkain mo. Handog ng bayang umaasa, sumasambat na pagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alagkain mo. Handog ng bayang umaasa, sumasambat na pagmamahal sa'yo. Naway dalhin ang iyong anghel, aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng kalimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alagkain mo. Handog ng bayang umaasa, sumasambat na pagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay sa dambana at dalisayin ng liwanag ng Espiritu Santo ang aming adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya ay umakyat sa kalangitan at lumuklok sa iyong kanan, isinugo niya ang pangakong Espiritu sa iyong itinuturing na mga anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala at pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, na ni Victor naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pasa amin ang harian mo, sundin ang loob mo. Dito sa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Masa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinang niya tumugon. Sa daig ng mga habang hatid sa mga tukha, ang magandang balita ng kaligtasan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang nag-uumapaw na Espiritu sa aming kalooban ay siya nawang aming dumalisay at pausbungin nawa sa aming kaibuturan ang kanyang dinidilig na kabutihang bigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang panalangin ng Sinodo ad Sumo Sancti Spiritus. Narito kami sa iyong harapan, Espiritong Banal, na natitipon sa iyong ngalan. Ikaw ang tanging gabay namin. Manahan ka sa aming mga puso. Ituro mo sa amin ang daan dapat tahakin at ang pamamaraan upang matupad ito. Kami mahina at makasalanan. Ipagadya mong maging sanhi kami ng kaguluhan. Huwag mong hayaang iligaw kami sa nang kamangmangan tungo sa maling daan o di kaya'y malihis sa aming pagkilos. Akayin mo kami sa pagkakaisa upang makapaglakbay kami ng sama-sama patungo sa buhay na walang hanggan at huwag mawalay mula sa daan ng katotohanan at katuwiran. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa iyo na kumikilos sa lahat ng dako at panahon sa pagkakaisa ng Ama at Anak, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. The CBCP Commission on Prison Pastoral Care requests a second collection to fund their program of looking into the welfare of our brothers and sisters deprived of liberty. The Commission's motto is "Prison is People." Thus, they work for the realization of a kind of justice that heals rather than one which punishes. Thank you very much for supporting this cause. November 1 schedule. Morning Masses 6, 7:30, 8:30, 10, and 11 a.m. Afternoon Masses 12:30, 1:30, 3, 4, 5, and 6 p.m. The 8:30 a.m. Mass will be in Ilocano, and all the rest are in English. November 2 schedule. Masses in the morning, 6, 7, 8, and 10 a.m. Masses in the afternoon, 12:15, 3, and 5:15 p.m. All Masses will be in English. On November 1 and 2, Mass intentions for our departed will not be read, but will be offered in all Masses on the aforesaid days. Forms are now available at the parish office. Those who attended the Mass will please leave the church quietly, and those who will attend the 12:30 p.m. Mass will please stand by outside to give way for the disinfection of the church. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. At this juncture, dear brothers and sisters, let us thank our beloved Bishop, Victor Bendico, for presiding this Mass, for the launching of the Synod on Synodality
here in our diocese. Thank you, Bishop. And we thank our pan-celebrating priest, Father Berlin Dawanis, Father Jonathan Chi, and Father Marion Nebres. Today is supposed to be Prison Sunday or Prison Awareness Sunday, but because of this launching of the synod and synodality, the celebration on Prison Awareness Sunday will be this coming Sunday. You might be wondering why the entrance of this church is covered. We are expecting the arrival of the parts of the Baguio Cathedral pipe organ this coming Wednesday. And so we are preparing the place for the Baguio Cathedral pipe organ. So it will arrive this coming Wednesday, and the period for its assembly will take about 4 to 6 weeks. So kindly bear with these inconveniences. Ang cathedral maging ganito for 1.5 months. So our setup will be like this until the pipe organ will be completely installed or assembled. So the Baguio Cathedral pipe organ will be the third biggest organ in the Philippines, found in Baguio. So we are expecting its arrival for its restoration. So kindly bear with us with the inconveniences here inside the cathedral for about 1.5 months. Thank you very much. Magsitayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyoko kayo habang iginagawa ng pagbabasbas. Tayo ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi nito. Panatilihin nawa ng Panginoon kayong kanyang bayan sa pagkakaisa ng kanyang pag-ibig upang sa kanya'y manalig ang mundo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay tinawag sa kabanalan. Hikayatin nawa ang bawat isa na mga relihiyoso, mga laiko at ang buong bayan ng Diyos na mamuhay ayon sa liwanag ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo ay nabubuo at itinatataguyod ng bawat ibang kaloob ng paglilingkod. Ang mga diakono, mga pari, mga obispo, at ang lahat ng lingkod ng bayan ng Diyos. Panatilihin nawa kayo ng Panginoon na maging tapat at puspos ng kagalakan sa paglilingkod sa misyon ng simbahan, ngayon at magpakailanman. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at mapayapa. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Congratulations, everybody. Kahit lupa siya'y kapulihan,